Ganito lang pala kadali gawin yung longganisa or skinless longganisa. Mayroon ako ditong 500 grams na giniling na baboy. Nilagyan ko ng kunting taba at timplahan ko na ng asin at paminta. Maglagay din ako ng oyster sauce at toyo. Lagyan ko na rin ng suka at maglagay din ako ng paprika. Lagyan ko na rin ng asukal at cornstarch at maglagay din ako ng bawang. Medyo maraming bawang nilagay ko dahil masarap talaga pag maraming bawang. Nilipat ko yan sa malaking bowl at ihalo lang. Siguraduhin mo lang na mahalo lang ng mabuti at gumamit lang din ako ng plastic labo dahil wala akong gloves. At siguraduhin mo lang din na mahalo mo ng mabuti dahil mas masarap talaga pagka nahalo mo ng mabuti yan, lalo na yung bawang niya. Medyo piga-pigain mo siya para talagang lalabas yung katas. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Okay na tong ating longganisa mixture. Babalutin na lang din natin. Mayroon ako ditong hinandang plastic labo na hiniwa ko lang o ginupit ko siya ng 4 na piraso. Ang isang pirasong plastic labo, ginawa ko siyang 4. Depende sa iyo kung malalaki ang balot mo, pwede mo na rin lakihan, or kung gusto mo palaitan, pwede mo rin gawin. Nasa sayo naman kung anong size ang gagamitin mo. Ako yung ginamit ko yan, yung 1/8 cup na scoop. Yun lang ang kalaki ang ginamit ko. Pwede mo rin gamitan niya ng 1/4 or 1/3. Na sa iyo naman yun. Tapos niyan, i-scoop lang natin at balutin. I-roll lang ng pakunti-unti. Gaya lang yan sa nakikita mo sa video sa ginagawa ko. At itali lang natin o i-roll lang ganyan. Ipaikutin lang yung dulo para lang hindi lang siya maglabas. At saka higpitan mo lang ng kaunti para mamaya pagka pinirito na natin, hindi yan siya sasabog pagka mahigpit. At pagkatapos yan, the same process lang, ituloy lang ang paggawa niyan hanggang sa maubos natin yung ating giniling o yung ating mixture. At ilagay muna natin yan pagkatapos, ilagay muna natin yan sa ref or sa freezer. Bali overnight ko siyang ni-ref kasi gabi ko siyang ginawa pero bukas ko pa yan lutuin. Kinabukasan para almusal at baon ng anak ko. Ito na yung ating skinless longganisa. Bali nagawa ko dyan ay 16 pieces. At iprito ko na lang din yan sa kawali. Maglagay ako ng kunting mantika at ispread lang yung mantika or ibabras mo sa kawali para magkalat lang din siya. At saka na natin yan prituhin. Tanggalin lang natin sa plastic. At iprito, antayin lang yan na mag-brown yung kabilang side. At saka natin baliktarin. Pag nakita mo na rin na brown na rin yung kabilang side, maglagay na tayo ng tubig. Nakadepende naman yan sa dami ng longganisa mo yung tubig. Kailangan talaga natin lagyan ng tubig para sigurado tayong luto yung karni. Takpan muna hanggang sa mag-reduce lang yung tubig o hanggang sa maluto lang din yung karni. Sa puntong ito, okay na tong ating longganisa. Medyo nag-caramelize na rin yung sauce niya. Ihalo lang para lang din kumapit yung sauce sa ating longganisa. At ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Okay na tong ating longganisa, ready to serve na. Kaya mga kalasa, alam ko, kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!